Welcome po to another episode ng Men of Light. Ngayon po ay nasa ikatlong linggo na tayo ng panahon ng Kwaresma. Ang ating ebanghelyo ay manggagaling sa Luke chapter 13, 1-9. Ang title po ng ating episode ay Sa Awa ng Diyos. Usong-uso po ngayon ang pagtingin ng tao sa sarili ay napakahalaga, lalo na in a very competitive world. Kung nag-a-apply ka ng trabaho, dapat pakita mo, you are worthy. Kung mag-graduate ka, panahon po ng graduation ngayon, dapat pakita mo, natuto ka, pumasa ka sa exam, at you are worthy to be given the credentials to be a graduate and to be given the diploma. Kung gusto mong ma-promote, dapat ma-meet mo yung mga requirements ng kung meron silang requirement ng MA, mga seminar, mga evaluation, all of this, ginagawa natin to be worthy. Kaya kung minsan, pati yung relasyon natin sa Diyos at sa bawat isa, we think on the same lines. Para bang siguro mamahalin ako ng nanay ko kung gagawin ko to. O siguro mas pakikinggan ako ng Diyos if I will do these things so that I will be worthy and my application for my prayers and petitions will be answered and granted. Mali. Kasi po, sa mata ng Diyos, hindi po kamukha ng mata ng tao. In our gospel today, the fig tree, in terms of its capacity to impress the owner, hindi po pumasa. Walang bunga. It's not productive. It's not useful. And yet, the heart of God shows us His mercy. It's about not our worthiness or unworthiness. It's not about what we have done or what we achieved. It's about His love and His mercy. Kaya nga po ang title natin ngayon ay Sa Awa ng Diyos. Pag-uusapan po natin ang tatlong puntong ito. Ang pagmamahal ng Diyos bilang basihan ng Kanyang awa sa atin. Ang ating pagkilala sa ating sarili bilang mga taong napatawaran, forgiven. At ikatlo po yung isang na-inspired po kami doon sa kinukwento ni Bishop kanina, yung nakapanahon namang pag-usapan siguro yung almsgiving. It's so different from gift-giving. Pasko po, madalas yung exchange gift. Binibigyan mo ng regalo at binibigyan ka ng regalo. Almsgiving is not about the people you love or the people who deserve to receive the gifts because you love them and you like them. The challenge also of almsgiving is like forgiveness. We give it because we love, because it's our way of forgiving and going beyond worthiness. Parang sinasalamin din natin ang pagmamahal ng Diyos na tinanggap natin sa ating kalagayan. Pakinggan po natin ang ating ebanghelyo bago po tayo mag-discussion at magkwentuhan. Luke chapter 13, 1-9. Babasahin po sa atin ang ating volunteer, si Ching Lady Samya. Pagbasa sa ebanghelyo ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito,
ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon.